Masyado ka nang nagbubulag-bulagan kung hindi mo pa nakikita ang mga senyales na naaabuso ka na ng isang lalaki. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung mga signs na kung bakit kailangan mo nang iwan yung lalaki mong partner. Marami tayong option sa pagpipilian ngayong araw na to. So, stay tuned hanggang sa pinakahuli. Kasi pinakahuli is yung napaka-importanteng tips na kailangan nyong malaman. Pero bago yan, i-shoutout muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Dun nga sa last week video ko. Kaya kung gusto nyo nga rin masama sa shoutout section ko ngayon, sa every videos ko, mag-type lang kayo dito ngayon sa video to ng pangalan ninyo at kung taga saan kayo. And then, next week, abangan nyo yan sa mga susunod na videos ko. Matatawag ko, wala akong na-miss ni isa sa shoutout ninyo. So, abangan nyo na lang. Sige, kasi every week nag-upload tayo ng 3 to 4 videos. So, do not forget to subscribe to this channel at i-open nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Kasi nga, as I said, 3 to 4 videos yung ina-upload ko. Sa mga bago dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Jonor, isang OFW dito sa South Korea for 10 years sa South Korea. At hindi pa po ako Koreano. So, ito nga po ang ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una binabati ko si Tamina Sarmiento ng Cavite, kay Arneline Cabanyas. Yan, suking-suki to from Oman. Kay Annalisa. Yan, kay Annalisa na ipapatulfo daw ako pag hindi ko siya shinout out. Hello po sa iyo, Annalisa. Yan, binati na kita. Kay Riz Quizon ng Hong Kong. Yan, kay Jane Ko. Hello po. Kay Maricel Baril ng Riyadh, kay Fest Mercy ng Germany. Yan, taga dyan po yung jowa ko ngayon, taga Germany. Venus Balanag ng Singapore. Yan, masasabi ko lang po sa mga OFW, mag-ingat po kayo dyan palagi. Always kayo mag-iingat. At unahin nyo muna yung health. Yan, kumain ng gulay para humaba yung buhay. Sabi nga sa channel ko. Hanapin nyo yan sa channel ko. So, let's go to the video. Ang pinakaunang signs na kailangan mo nang iwanan yung partner mong lalaki is kapag siya ay isang verbally abuser na klaseng tao. Yung tipong lagi ka na lang sinisigawan. Mga tipong ganyan klaseng bagay. Huwag mo ito-tolerate yan. Yung lagi kang minumura or palaging pagalit sa mga simpleng bagay. Yan, never ever tolerate that thing. Every girl doesn't deserve that one. Sweetness yung hatid nyo, kailangan bigyan kayo ng malaking respeto ng mga lalaki. So kapag siya ay isang verbally abuser, you should find a way to get out that relationship quick kasi it can transform into something else. Baka hindi lang verbal abuser yan. Baka pag nasanay na yan, baka maging, alam mo, physicalin ka pa yan, di ba? Baka ma-physical pa yan. So as early stage ng inyong relationship, don't ever try to change that guy. But just, i-check mo. I-check mo kung yung ugali niya. I-check mo maigi yung ugali niya and decide for yourself whether you will leave or you will stay. Up next, kapag ang lalaki ay hindi niya nagagampanan ang kanyang role, gender role, bilang isang lalaki, kapag asawa mo na yan, yung hindi siya nagpo-provide sa family ninyo. And hindi siya, tatamad-tamad siya. Ayaw niya magtrabaho. Ayaw niya magpakalalaki. Ayaw niya magpanat ng buto. That's the main gender role of a guy, is to provide. Pag may boyfriend kayo, kung mag-boyfriend pa lang kayo, boyfriend mo siya. And kung kapag ikaw palagi nagbabayad ng date niyo, that's a red flag. Malis na kayo kaagad sa relasyon na yan. Never ever tolerate that thing. A man should go inside a relationship. Ang relationship ay magastos para kasabihan namin yung mga 30. Ako 30 na po ako. Ang relasyon ay magastos. So, kami mga lalaki, we better be prepared na bago pumasok sa relasyon. Kasi alam ko napakagastos ng bulaklak, tsokolate, pagtawagan, puyat, lahat yan, sacrifice. So, the guy be stand up as a guy. Kailangan magpakalalaki siya bago siya pumasok sa isang relasyon. So, he better be updating on his own gender roles. Kailangan
nasa position siya ng gender roles niya. At kung hindi, iwanan mo na yan. Up next is kapag hindi na sexually active yung lalaki sa'yo. Kapag hindi ka niya ginagalaw. You know? Kapag hindi ka ginagalaw ng isang lalaki, it only means secretly, ano ba tawag dyan? Meron siyang pinaparating na mensahe sa'yo na hindi ka na attractive sa paningin niya. Tanggapin mo man yan o hindi. Kapag hindi ka na ginagalaw ng asawa mo. So, maybe nagsawa na. Kasi nga kami mga lalaki, flavor gusto namin, iba-ibang putahe, admit it or not. Ako nagpapakatotoo ako. So, yeah, if that guy is not, sexually active sa'yo, kung hindi ka niya ginagalaw, kung hindi ka man lang niya kinakalabit sa gabi, alam mo, ano pang ginagawa mo dyan sa relasyon na yan? You should find your own happiness too. Kailangan mong hanapin yung happiness mo. Napakaraming lalaking magsaseryoso sa'yo. Napakaraming lalaking, tatanggapin kung sino ka. Maraming lalaking magiging sexually attractive din sa'yo. So, what are you waiting for? Pag hindi ka niya ginagalaw, pag umabot na ng example, 5 months, 2 months, 2 months nga, napakatagal na nun eh. Diba? So, ano ba inaantay mo? Sibat. Up next is kapag marami na siyang ine-entertain. Ito naman is applicable mostly sa mga mag-boyfriend at girlfriend. Kapag ang lalaki ay napakaraming babaeng ine-entertain, it only means na pinapalapad niya pa yung mga options niya. Marami pa siyang options. Kumbaga, hindi pa siya 100% secured sa'yo. Hindi ka pa niya kayang i-lock in na ikaw na mag-isa sa buhay niya. Kailangan marami siyang options. Which is, I think, a bad thing. Pero pag boyfriend-girlfriend lang naman, not that serious, Maybe, i-expand mo rin yung option mo bilang isang babae. Kung meron mga batang nanonood dito na, naraming bata o mga teenagers na nanonood dito na nasa relasyon, if he's doing that one, sige pa rin nakikipag-chat, sige pa rin swipe sa mga dating application, do the same thing. Don't take that guy seriously, Kasi a king has only one queen, Laging tatandaan yan, a king only has one king at all costs. Kailangan mag-isa lang niya kasi kailan dalawa magsasama at the end of the day sa palasyo. And last but not the least is the most important thing, if that guy cannot provide. Alam mo yung tipo, kunyari mag-boyfriend pa lang kayo, hindi ka niya mabilhan ng regalo, hindi ka niya mapuntahan, hindi ka man niya lang masundo kasi wala siyang pamasahe. It's also a part of providing. A man should work once he enter a relationship. That's common, bro. Come on, napaka-common yan. So, kailangan magtrabaho, to provide. Diyan mo rin makikita. Kung asawa mo yan, hindi nga nagtatrabaho. As I said sa number 2, kapag hindi siya nagtatrabaho, ano pang ginagawa mo dyan? May anak nga kayo, yun yung mahirap eh. Yun yung mahirap kasi pag may anak na. So, it all depends on you guys. It's either you force him to work, pero pag may sakit nga yung lalaki, yun, may excuse naman tayo pag may sakit, okay? Pero pag wala namang kapansanan, buo pa yung kamay, buo pa yung paa, walang karamdaman, naabot lang ng katamaran, so, how can he provide to your family? Isipin nyo kung ano magiging future nyo ng mga magiging anak nyo in the future, kung gaganyan-ganyan siya. At isipin nyo rin yung future ko. Kasi, kailangan ko umabot ng 100,000. Kaya kung meron kayo kakilala na nangangailangan ng mga ganitong klaseng topic, isa nyo sa kanya itong video na to, baka makatulong nga sa kanya at para dumami rin subscribers ng kuya nyo. Paputi nyo ng 100K, ha? So, once again, maraming salamat sa pag-tune in dito sa aking video. At yan, sana nakapag-subscribe na kayo, sana na-hit nyo na yung notification bell, at sana napuntahan nyo na rin yung aking Instagram. Yan, makikita nyo yung mga personal na mga bagay na ginagawa ko dito sa South Korea. Yan, kasi nakakanta nga ako saan-saan. Yan yung palagi kong ini-story. So, guys, you better go to my Instagram. At ayan, maraming salamat po. Huwag nyo kakalimutan na mahal ko kayo. Sinisipon ako. So, love you guys.